Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Panibagong kaalaman na naman ang makukuha natin sa laban na ito. Hindi pinalusot ni Magnus ang Chess.com Title Tuesday. Katsa-champion niya pa lang sa Grenke, talagang siguro nandun pa siya sa Germany, inupuan niya para maglaro dito sa online ng Title Tuesday Chess.com na ang time control ay 3 minutes plus 1 second increment. Blitz ito, weekly na sinasalihan ng napakaraming mga super GMs sa buong mundo. Ito po yung napili kong laban niya na pinaka nahirapan siya kay Gata Kamsky. Legendary na po yan. Panahon pa nila Kasparov Karpov. Top 10 na sa buong mundo yan. Tinatawag ito ni Nakamura na freaking legendary. Bakit po kaya humanga siya kay Kamsky dito sa laban na ito? Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Magnus nag E4. E5 si Kamsky, Knight F3, Knight C6. Pinasok ang Ruy Lopez, tinirahan ng J-niche variation. Matindi itong F5 na ito. At deadma lang si Magnus, nag D3 lang. Ano po ba ang mangyayari kung halimbawa ay capturein ang pawn na yan sa F5? Mag-E4. Mang-aabala kagad. At kapag nag-Queen E2, para pin muna, magku-Queen E7. Capture sa Knight, takes, magda-Knight D4, hahabulin ng atake, Knight B3, and D5 para naman bawiin ang pawn sa F5. Na dito po kitang-kita ang massive control ng black sa sentro, walang problema sa developments. Yan ang mangyayari sa puti pag kakagatin ang gambit na J-niche variation. Kaya dito, hindi talaga pinapansin niya, nagdi-D3 lang, kumapture sa E4, Knight F6 at nag-castle. Ayun, ginagambit din naman ni Magnus ang pawn sa E4 at nag-bishop C5. Okay, liwanagin natin ano naman ang mangyayari kung kagatin naman ng black ang libreng pawn na yan. Ito po, mayroong Queen E2 at yun lang. Kasi pag magdi-D5 may Knight takes E5, lalong masagwa naman, nakapin. At kung ang gagawin naman ay aalis ang knight, halimbawa ilagay natin sa D6, capturein muna ang knight, takes and knight takes E5. Sa madaling sabi, mabilis lang po mababawi at medyo dihado pa ang black kasi nananatiling exposed sa gitna ang black king. Delikado yan. Okay? O, balik tayo. Kaya, nag-bishop C5 lang para makapag-castling ng mabilis. Kumapture, takes, Knight takes E5 and nag-castle na nga Knight D2. Ayan. Okay, para naman suportahan ang pawn E4 at may chance na mag-Knight B3. At some point para maistorbo ang strong diagonal na nagbibigay ng pressure sa F2. Nag-A5. Ayan. Istorbohin man ng Knight B3, may safeting aatrasan at mamimaintain ang diagonal. At yan pong A5 na yan, ang novelty ni freaking legendary Gata Kamsky. Sabi ni Nakamura, no? D6 po kasi ang number 1 line dito. At second line, D5. Third line, bishop to A6. Atake sa tore. At ayun na nga. Ito ang bagong produce ni Kamsky. Tingnan natin. Nag-Knight D3, atake. Bishop A7 at nag-E5, Knight D5 at nag-Knight E4, D6 and nag-C4. Paalis lang sa strong knight, kumounter si Kamsky. Okay, wala tayong nakikitang mali, no? Hindi naman maigli ang evaluation bar. Okay na okay lang. Nag-Knight G3 at kumapture na, takes and Knight B4, Queen E4, kumapture sa E5 and nag-Bishop E3. Ini-stop muna ni Magnus ang strong diagonal na yan. Medyo masama ang pakiramdam niya dyan. Kumapture, good move. F takes E3 and nag-Queen D3, another good move. Mabigat pa rin pala talaga si Kamsky, ano? Nag-B3 para isolid ang pawn structure pero hindi po nagustuhan ng computer engine kaya nilagyan niya ng bad move. Dapat daw po ay Queen takes E5 na. At ang binigay na continuation, Rook F E8, Queen takes C7, Queen takes E3 check, King H1, and Queen to E7. Ayan, slightly better only for white. Ayan, pero balik tayo. Nag-B3, Queen takes E4, Knight takes E4, Rook takes, Knight takes A2. Ayun, bumigay. Tanong, bakit binigay yung pawn sa A2? Suportado ng tore. Coach, paano kung king lang ipang-capture dito? Dito naman dadaan. Dodobolen, yung E3 naman ang babagsak. Palagay ko dito at tingin ko rin, pakiramdam nyo na
ayaw patablahin ni Magnus ito. Kaya gumagawa siya ng mga kaparaanang makaiwas sa mga exchange. Knight takes A2, Rook A1, binalikan, Knight B4, and nag-King F2. Ayan, para hindi na effective yung Knight C2, double na paparating dahil yung pawn sa A3 ay depensado na. Nag-H6, King E2, King F7, and game na po, King must be active. Nag-G4, King E7, H4, Knight C2, Rook A4, G6. Ayan, nakikiramdam lang din si Kamsky. Bahala ka. World number 1, magpilit ka. Nag-King D2, Knight B4, King C3, C5. Ayan, teka muna. C5. Na-realize dito ni Kamsky, okay, double pawn lang din naman yan. Bigay ko na yung isang pawn na yan. Kinapture nga. At nag-Knight C6. Para may aatrasan. Nag-King D3, ipopwesto ng malakas ang King sa E4. Nag-Rook B8, pressure. Rook A3, depensa muna. King D6, ayun, didikitan kasi ng King yung Knight na dumidepensa. Kaya inagapan ng atras muna ni Magnus. Knight E4 check, King E6, and nag-King E2. H5, G5, King F5 pasok, King F3, Rook D8. Ayun, talagang pumapalag si Legendary Kamsky, oh. Knight G3 check, King E6, nag-King E2, Rook B8. Ayan, para hindi makapalag naman ng tore. Sige, papalag ka. O, sige, huwag kang gagalaw. Nag-Knight E4, King F5, Knight F6. Pansin nyo po, kung tabla, okay lang kay Kamsky. Diba? Si Magnus ang naghahanap ng mga pilit-pilit na mga posisyon. Nag-E4, King F2, Rook D8, papasok, manggugulo. Nag-Rook A2, protection muna. Rook D3. Yun lang, kakapilit yan ang kakapilit. Medyo napapasama ang position ni Magnus. Nag-Rook B2 na bad move. Dapat daw po ay Rook A3. Balik na lang. Yun nga lang po, kung tatanggapin ng sikmura ni Magnus ang pagkapangit-pangit na toring mangyari ay taga-depensa lamang. Kaya nag-Rook B2, Knight to E5, good move. Knight D5, ayun. Talagang ito na po ang saklapacious na move na ginawa ni Magnus. Dapat daw po ay King to E2. O, tingnan natin itong Knight D5, nag C6, Knight E7 check, King E6. Nako, baka hindi makauwi ang Knight na yan. Knight C8, ayun, Knight G4 check, King G3, King E5. Ayun, para hindi makaangat yung King. At ito namang pawn sa E3 ay anytime babagsak na. So, para hindi maka-activate pa ng gulo-gulo. Nag-Rook E2, kahit papaanong depensa, isinabay na po ni Kamsky. And nag-Knight A7, Knight F5 checking F2, nag-Knight E7. Nakalak ang Knight ni Magnus sa A7, hindi makain suportado, hindi rin makagalaw dahil may Knight na nagbabantay na sa C8. Yun ang masaklap dito. King E3 and C5. Ayan, inuubos-ubos na yung tempo. King E2, King F4. Nako po, ubos. King F2, E3, check, King E2, and King E4. Knight B5. So talagang obligadong isama na yan para makapanggulo sa eksena. Knight F5, check, King F4, check, King G4. Pinabimigay na yung pawn pero pag nag-exchange, wala. Tapos ang laban. Knight F6 check, capture, Knight E4. Ayun, para kahit papaano makakain-kain. H4, Knight D3, H3. Napakalapit na po. Knight E5 checking G3, Knight F3. Ginagawa pa rin ni Magnus ang lahat ng maibabato niya. At dito po mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo ang excellent shot na nakita ni Legendary Kamsky sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa nakakita. Boom! Knight D4. Excellent move. Lumabas ang legendary and veteran endgame move ni Kamsky. Obligadong capturein yan. And H2. At ano pa ang pwedeng umawat para mapigilan ang promotion? Wala na. H1, Queen, C5, and Queen C1 check to get the C5 pass pawn. Nag-resign na po si world number 1 Magnus.
matindi po. Actually, sa score, si Kamsky lang ang tumalo kay Magnus na naging resulta ng pagka-rank number 8 sa final standing ni Magnus. Rank number 8 lang siya eh. Napuwing siya kay legendary freaking Gata Kamsky. Sabi ni, nanonood kasi ako ng live nito ni Nakamura. Bilib na bilib siya, gumaganon-ganon ng ulo. Freaking legendary daw, pinuri niya eh. Bakit? Bakit kamo? Eh si Magnus lang naman ang talagang mahigpit niyang kalaban pagka mga Title Tuesday na ganito eh. Talagang kay tinatamaan si Nakamura talaga kaya nakabantay siya kay Magnus. Eh tinamaan kay Kamsky. Oh, boss. Okay mga kamatyas. Ngayon, sana natuto kayo ha. Thank you so much ha. At susunod natin mamaya, sino naman na nag-champion dito sa early edition? Yan ang aalamin natin. Doon ko papakita yung final standing dahil lang i-analyze natin game ay yung nandun yung nag-champion. Ayan, ha? Salamat po at pabor lamang sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel. Subscribe na kayo at baka nakakalimot lang, pwede nyo pong i-click ang subscribe button sa mga nanonood at click nyo na rin ang ating notification bell para tuwing nag-upload tayo, mag-notify po sa inyo ang ating mga maiinit pang videos. Okay? At paki-follow nyo na rin ang ating Facebook page Kamatyas na palagian po nating ina-uploadan din ng mga videos kagaya nito. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.